Pang 6 days na ako ang abotang sa ako ang tambal sa ako ang kaspa. Mga kapurdoy, kay kaspa ko diri mga kapurdoy. Sukad ngayon tapa ko diri after kaspa ko after 6 months. As in daghan jud ko kaspa di siya mawala mga kapurdoy. So ingon sa dermatologist is wala ko ni araw mo ang gikaspa ko. Tapos tong last nga pa-check up namo sa laing doktor, giingon nga sobra daw ko ka-stress mo. So, syempre akong bana dili siya mo tuwa atong sa una nga doktor nga sobra daw ko ka-stress. Dito siya nito sa doktor nga niingon nga gikaspa ko tungod sa walay adlaw diri kayo. Mo ni mga kapurdoy magbutang ta karon. Mao tuod ni mga kapurdoy. Mo ni akong tambal sa ako ang ulo. Ako to nang i-apply karon. So i-apply nato ni karon mga kapurdoy. So mo ni among giawayan no, mo ni ang rason, mo ni ang dahilan nga nung nilayas ko ato. Tungod lang aning tambal sa ulo. Ingon ko nga pagkaugma na gusto niya nga pagkaabot yun na gikan sa doktor, i-apply dayon. Mura to ang hinungdan. Yun lang yung dahilan bakit kami nag-away. Dahilan sa gamot na to. Ang pangalan is Quieto. Quieto Plus. Lisod basahan ilang mga sulat ay. Parang ano siya, mura siya i-apply na ko as shampoo sa akong scalp. Pang 6 days na ako ni siya, mga kapurdoy. 7 days ang ingon sa doktor, 1 week. Tapos pag human, alternate na dayon. Pero siya, talagang may resulta siya mga kapurdoy. Nawala yung kaspa ko ba? Nawala yung balakubak ko. Tanong ng asawa ko, anong kumusta? Wala na yung dandruff mo, ano siya? Tapos hindi ko, nawala na. Gamay na lang, ay gamay. Ko. Tingnan mo, tapos mag-ano-ano ka sa akin, sabi niya. Appoint ko lang naman kasi late na yun ni mga kapurdoy. Alas 11 na ng gabi yun. Siya nagmamadali. Gusto na i-apply agad para daw mawala yung kaspa ko ba? Yung dandruff ko. Sabi ko, hindi naman yan urgent. Pwede naman yan kinabukasan, sabi ko. Pag talagang kinukontray mo gusto niya, sobrang galit niyan. Ayun, kinontra ko siya. Yun, nagulat ako sa reaction niya. So, sigaw niya. Yun, kinabukasan, naglayas na ako. Kasi sabi ko, nakakatakot na yung style mo. Pero bago ako naglayas mga kapurdoy nun, nag-iwan ako ng mga sulat sa kanya. Tsaka ipakit lagi ako mga kapurdoy, 2 maletang ko, mga damit ko. Pero wala rin. Sarado yung yung pupuntahan ko nga, yung embahada. Pero siya, natakot siya kasi bakit ako pumunta doon. Tapos nagalit siya sa mga kaibigan ko kasi tinawagan ko yung mga kaibigan ko na guro dito. Tinanong niya kung sinong tumulong sa akin. Sabi ko, ako lang. Pero alam niya na may tumulong sa akin kasi nga mabigat yung mga dala ko, yung maleta ko. Sabi ng kaibigan ko, Joanne, sorry, hindi na kita matutulungan kung sakaling kasi gusto ko talaga umuwi ka na, sabi niya. Kasi yung kaibigan ko na yan yung lagi kong sinasabihan noon. Tuwing nagkakasagutan kami ng asawa ko, tiniming ko na pumunta siya ng palengke bago ako umalis. Pagdating niya, wala na ako. Tapos, dami kong sulat na nilagay sa sofa bed namin. Sabi ko sa sulat ko na, takot na ako sa iyo sa ginawa mo kagabi nung pinilit mo ako ng lagay ng gamot kahit hindi naman urgent. Tapos sabi niya, ang ginagawa ko para naman sa iyo. Tapos ang point ko naman kasi, bakit siya nagmamadali? Pwede naman kinabukasan. Sabi niya, ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan hindi ka nakikinig sa akin, sabi niya. Ginanong kita kasi sobrang tigas ng ulo mo, sabi niya. Matigas daw talaga ang ulo ko, sabi niya. Siya din, matigas din ang ulo niya kasi nga, hindi naman as in urgent Wala namang sinabi ang doktor na pagkarating i-apply agad. Ang gusto ko, kinabukasan na kasi nga late na yun alas 11 na ng gabi. First time ko lang yun na ginawa ng maglayas, mga kapurdoy. Book ako ng hotel, tapos pumunta rin siya sa hotel na binukan ko. Ibig na, ang expectation ko is magalit siya. Ang sabi niya pagdating doon sa hotel kasi siyempre diba kinuha niya ako doon. Doon lang din ako sa mismong city nag-rent. Pinakamurang hotel lang mga kapurdoy. Sabi niya, ang pangit ng hotel na kinuha mo. Sabi niya, ang dugyot. Sabi ko, wala naman akong pera, sabi ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Kung anong may mangyari sa'yo, ako ang mananagot. Tsaka ayoko rin mapunta sa alanganin ng buhay ko. Sabi niya, ayun, doon ako. Kapag ulitin mo pa yun, doon na yung pananalita mo na para siyang sundalo ba na. Sisigawan ako ng ganun. Diyan ako na-stress sa niya. Lagi siya manalita. Sabi niya sa akin,
O sige, kapag magalit ako sa'yo, ikakalma ko ng sarili ko, sasabihan kita ng mabuti, hindi na kita aanuhin. Kasi sabi niya kasi sa'kin, kasi gusto niya daw akong maging matapang, sabi niya. Sabi ko sa kanya, hindi mo na kailangang turuan ako ng katapangan kasi nga matapang na ako. Dito lang ako sa'yong bumait eh, sabi ko sa kanya. Kasi nga, takot ako sa'yo eh, kasi kung tutusin, isang sampal niya lang sa'kin, wala na, tsugi na tayo. Sumbong ko sa mga friends ko, sumobra. Kasi nga sa sobrang takot ko ba, para na rin tulungan nila ako. At talagang ginuyod niya ako. Ano bang Tagalog ng ginanon? Papunta sa banyo. Para nga i-apply tong ganito. Na-shock ako noon. Tapos sabi ko sa utak ko, aalisan na talaga kita. Di baling kasal tayo, alis na talaga ako sa buhay mo, sabi ko. Pero habang paalis, kinabukasan nung paalis na kami, nung kaibigan ko, kasi hinatid ako ng kaibigan ko, ginawa niya ako sa kanyang sasakyan. Tapos sabi ng kaibigan ko, siguraduhin mo yung desisyon mo ha, na talagang wala nang balikan, wala nang ano. Sabi ko, oo, sigurado na. Tapos ayun, nagbago ang lahat pag nung nandun na ako sa hotel. Tapos tumawag siya, ayun, please lang, bumalik ka na. Walang mangyayaring masama sa'yo, sabi niya. Kaya ayun, bumalik ulit ako dito mga kapurdoy. Yun na sana yung huling namin chapter ng aming love story. Kasi nakakatakot to.